nakilala na ni Gabo kung sino ang nasa likod sa kanyang paglaya. Samantala masyadong naging palaisipan para kay Gabo ang dalawang taong na bigla na lang dumating sa kanilang bahay na tilang ito ay nagmamanman sa kanya. Naalala man ni Gabo ang dalawang ito pero hindi niya direktang sinabi sa kanyang ama kung sino ang dalawa. Tama ni Gabo na siya ang sadya ng dalawang lalaki. Samantala kahit online selling ay pinasok na rin ni Gabo para may mapatunayan siya sa kanyang ama na siya ay nagbagong buhay na nga. Sa kasamang palad kahit anong pilit ni Gabo na ayusin ang kanyang buhay, pilit pa rin siyang nilalapitan ng kamalasan na kung saan sa gitna ng kanilang pagla-live ay nakarating din sa kanila ang nangyari sa kanilang lugar. At ang grupo ni Gabo agad namang bumalik sa kanilang lugar para tulungan ang kanilang kabaro para paalisin ang mga parak na gusto silang palayasin. Di sinayang ni Django na makaganti kay Gabo. At nang makita naman niya ang ama ni Gabo ay agad naman niya itong tinira. Agabuhay ang ama ni Gabo at wala silang perang magagamit para pangpapagamot. Nadismaya itong si Gabo sa kanilang kahirapan. Ngunit ang problema ngayon ni Gabo agad namang sinamantala ng dalawang taong laging nagmamanman sa kanya. Karating sa kanila ang nangyari sa ama ni Gabo. Oras na umano para kausapin si Gabo na magsisilbi sa kanilang amo. Kailangan ng malaking halaga itong si Gabo para maoperahan ang kanyang ama. Sisi ngayon ni Gabo itong si Ricardo sa nangyari sa kanyang ama ngunit hindi niya alam na si Django ang tumira. Kilala na kay Gabo ang dalawang lalaki. At inamin din ng dalawa na sila umano ang nagpapalaya kay Gabo. Yan nila ng malaking halaga itong si Gabo para makatulong. Ngunit dagdag din nilang sinabi na kailangan umanong harapin ni Gabo ang kanilang amo. Toong tumulong umano kay Gabo para ito ay makalaya. Patakalain ni Gabo sa kanyang paglaya, magkaroon pala siya ng malaking utang na loob sa hindi niya kilalang tao. Maraming salamat sa panonood at ang tabayan ng inyong susunod kong update.